Base po sa inyong tala, ano po ba yung pinakatalamak na uri ng scam na nangyayari, lalo na po kapag ganitong mga holiday season? Well, even before pumasok yung December, no, Maricel, Mm. naglabas tayo ng 12 scams of Christmas sa tulong ng ating mga private partners. Andyan po yung Scamwatch, andyan din po yung Gogolook, andyan din po ang Meta. Kasama rin po natin dyan yung mga partner law enforcement agencies natin. Andyan po ang PNP, NBI. At nilagay natin, tsaka nilist down natin yung 12 na tinitingnan natin historically na pinaka-rampant na scams na mangyayari ngayong mga panahong ito. So number one na dyan yung online shopping scams. Tapos noon, yung kaakibat noon, pag nag-online shopping ka, may delivery. So yung mga delivery scams naman. Kasama na din dyan yung mga fake calls na tsaka text scams. Andyan din ho yung investment scams at hindi nawawala yung love scams and travel scams. Pero ano po ito, kahit nung mga nakalipas na Pasko, eto rin talaga yung nakikita nating type ng scams na parang uso dun sa mga scammer? Yes, because I think they take advantage do sa mga situational na ano yun, no? Just to give you a background, ito mga scams na to all throughout the year. Pero nakikita natin pag mga ganito panahon, mas umaangat yung mas prevalent yung mga ganitong scams. Shopping scam kasi una-una siguro yung mga ugali nating mga Pinoy na pag Pasko, marami tayong pinapamaskuhan na talagang nag-endeavor tayo. We go out of our way para maghanap ng mga regalo sa kanila. So, kakaibat yan, naghahanap din tayo ng mga discounts para naman makamura at saka mas marami tayong mapagbigyan. At yun naman yung tinitingnan ng mga scammers. So, and second, siguro dahil mas maraming pera, dahil may bonus, yung mga bonuses Mm. natin pumapasok. So, I think these factor into yung mga types of scam na nagiging prevalent ngayong mga ganitong panahon. Ano po yung usual, Yusek, na ginagawa na style o yung modus nitong mga scammer para makapanloko, lalo na po dito sa sinasabi ninyong online shopping at delivery scams? Well, sa online shopping scam, ang nakita nating development dito tsaka mas nagiging prevalent is yung pag lumalabas sila, nagiging sponsored site sila do sa mga Facebook pages natin, do sa mga X at saka iba mga social media accounts natin. Lumalabas sa mga feeds natin at unusual na pangakit nila, parang sobrang absurd na discounts or mga promos nila yung buy one, take 10, 80% discount. Diba? Yung mga iPhone, 20,000 na lang, 30,000 na lang. So tayo naman, naiinganyo or naku-curious, more of the former na naiinganyo, kiniklik natin yung link na yun. Tapos doon, hindi tayo dinadala. Halimbawa, kahit nakalagay doon yung mga, ang tawag doon, yung mga verified at saka mga legitimate shopping networks, hindi tayo dinadala doon eh. Dinadala tayo doon sa mga web-based na scam sites. Oh. So, doon tayo dinadala. Tapos yun, it's either na-fish yung information natin, yung mga personal information natin, or mas malala yung mga na-scam talaga tayo doon sa mga pera natin kasi nagpo-process tayo ng payments through online. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.